Si Keramat, ipakita ko ang kanyang mukha. Si Keramat po, ang ating tatalakayin sa kanya ay siya po ang isa sa pinakamaraming kinita bilang pulis sa panahon ng war on drugs at sa panahon ng pogo ni Alice Go. At siya po ang dahilan, ang nag-utos na tatanggalin yung mga kernel na pagkatapos na mag-successful ang operation ay tinanggal sa trabaho. O, tingnan yung mukha niya, no? Mapagkatiwalaan ba yung mukha na yan? O. Tatakbo po siya na congressman. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. General Keramat, sobrang yaman pala dahil sa nakulimbat sa Pogo Hub at kay suspended Mayor Alice Guo. Mayroon umano itong mansyon na ipinatayo at bumili pa ng hektaryang lupain. Nagpaplano din itong tumakbo sa pagiging congressman this coming election sa 2nd District ng lalawigan ng Pangasinan. Ayon ito sa revelasyon ng vlogger at engineer na si Attorney Tuto Kausing. Naging controversial si General Keramat dahil siya di umano ang itinuturo ng PAOK na nagtimbre sa mga big boss ng Pogo kaya sila nakatakas sa ginawang pag-raid ng PAOK sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ayon pa sa balita ay hindi di umano makahindi si Keramat sa utos ni Alice Go dahil meron itong tinatanggap na sahod. Close friend din siya ng mayor ng Sual, Pangasinan na naliling na kasintahan ni Alice Go na si Mayor Dong Kalugay. Kamakailan lang nang dumalo si General Keramat sa ginawang pagdinig sa Kamara ay sinabon si Keramat ng dating CIDG head na si Congressman Romeo Acop dahil sa pag-leak ng raid ng PAOK sa Pogo Hub kung saan si General Keramat ay head na ngayon ng CIDG. Narito ang pagsisiwalat ni Attorney Tuto Kausing sa controversial na CIDG head na nilink sa Pogo Hub na si General Keramat. So, si Keramat, ipakita ko ang kanyang mukha. Si Keramat po, ang ating tatalakayin sa kanya ay siya po ang isa sa pinakamaraming kinita bilang pulis sa panahon ng war on drugs at sa panahon ng pogo ni Alice Go. At siya po ang dahilan, ang nag-utos na tatanggalin yung mga kernel na pagkatapos na mag-successful ang operation ay tinanggal sa trabaho. O, tingnan yung mukha niya, no? Mapagkatiwalaan ba yung mukha na yan? O. Tatakbo po siya na congressman ngayon, 2022, sa 3rd District ng Pangasinan. Alright. Taga-Mapandan pa ata siya eh. Ang asawa niya, nanalo pagka-mayor noong 2022. Maraming pera. 2022, napakaraming pera. Saan ginawa? Eh di walang ibang source kundi si Pogo, si Alice Go. So ngayon, tatakbo siya. Marami na siyang naipong pera. Tatakbong congressman. So ngayon, 3rd District. Tinitingnan ko sino makakalaban niya. Alam mo sino makakalaban niya? Yung anak ni Baby Arenas. Na si Rachel Arenas. Oh. Ngayon, maisa pang pulis. Ang mga pulis talaga, usually, pasensya sa mga pulis, lahing pulis. Bakit kayo kapag nagretiro kayo ng mga general? Ba't ang dami niyong pera? Itong isa naman, si Leopoldo Batawil, na 3-term mayor ng Lingayen, ay tatakbo na rin congressman, marami na rin pera. Doon naman siya sa 1st District ng Pangasinan. Ay, mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan, ay niluloko lang ng kanilang mga politiko. At ang pulis, naging politiko na rin. So, yan lang po. Saan ba nanggaling yung pera mo, Mr. Keramat? Ang mayor, ang asawa niya na mayor ay namatay sa stroke. O ano yung karma ba yan? Kasi ginastos niya pagtakbo ng sa pagka-mayor ay tinalo niyo pa yung incumbent mayor. Grabe. So, ganun po. So, ang tanda ninyo, si Keramat po, noong kasagsagan ng war on drugs, siya po ay colonel or provincial director ng Bulacan Police.
Bulacan Police Provincial Office. At doon sa Bulacan Police Provincial Office, nung siya ang tinatawag na Provincial Director, kada araw na mga adik kuno ay 8 ang patay. Sa record po ng Philippine National Police, sa Bulacan po ang pinakamaraming patay. Kaya po, isa po yun ang dahilan kung bakit nagiging person of interest siya ng International Criminal Court. Kasama si Bato de la Rosa, kasama si Oscar Albayalde, kasama si Edelberto Leonardo, kasama si Elizar Mata. Yun yung mga general. Si Leonardo naman, yan tagabigay ng 30,000 sa bawat pulis na makapatay ng tao. Yan po ang sistema nila ni Duterte. So ngayon, ano ngayon ang mangyayari? O Karamat, ano ba yan? Nakakahiya na yung ginagawa mo. Maati mo ba yun? Iyan ang pamana mo sa mga anak mo? Yung pangalan na dungis. Tapos matandaan mo to si Karamat. Siya po ang inassign, ang itinalaga na mag-imbestiga noong 6.7 billion na shabu na natagpuan na halos 1 tonelada, 990 kilograms. Doon sa WPD Lending Building, doon sa Tondo. Natandaan pa ninyo si Rodolfo Mayo na pulis na nahuli? Marami sila doon, pati yung si General Azurin. Nagkakaroon problema pa ron na damay pa siya. Yun pala si Karamat pala. Number one. Siyempre, Duterte boy siya eh. So, sa ano pang mangyari? So, ngayon, siya pa kunwari nag-imbestiga. Malas lang. Siya pa nag-imbestiga. Kaya niluwagan niya. Siya pa nag-imbestiga nung yung 990 kilograms na shabu. So, ano ngayon ang nangyari ito? CIDG ka, nagpumalit ka CIDG. Tinatanong ka ng dating hepe ng CIDG na si Romeo Acop na congressman. Gusto mo pang palusutan siya. O ano yan, Mr. Karamat? Paano mo itatago ang perang yan? Sigurado ako na yung sweldong pagkapulis ay hindi kayang i-justify. Nagpatayo ka pa dyan, bumili ka ng 7 hectares na lupa. Nagpatayo ka ng halos mansion din. Pares na kayo ni Batawil. Nagpatayo din si Batawil. Mahilig talaga kayo ng bahay. Ay, nako. Ito talaga buhay ng mga pulis. Bakit? Kailan ba tayo magtitiro ng mga pulis? Kaya panay ang trabaho ng pulis ay panay pananim ng ebidensya. So ngayon, sa panahon ng Pogo, ang unang raid, February 1, 2023, na sinagawa ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, ay tinimbre. Nag-successful, pero tinimbre. Nag-successful nga, kukunti na nahuli. Ngayon, kukunti na huli, anong nangyari? Ang nag-raid doon ay yung tauhan ni Karamat na si Colonel Alejandro na naka-assign doon sa norte. So, magtapos mahuli ni Colonel Alejandro, pagtapos sa parade, kinabukasan tinanggal ni Karamat. Next, John 4. Ay di John 4, yung March sa Bamban, Tarlac pa rin. Nag-raid na naman. Aba, may nanghuli, pero nasa abroad siya kuno noon, kaya naisahan siya tinanggal niya naman si Colonel Bukayo. Nagkataon naman, nagginawa lang dahilan, kasi tao ni General Acorda, si Bukayo, at nagretiro na si Acorda at pumalit na si Marbil bilang hepe, kaya nilagay ni Marbil ang kanyang tao. Uy, dahilan nyo na lang yan. At totoo si Karamat ang patanggal yan. Kasi hindi pwede makahindi si Karamat kay Alice Go. Yan ang katotohanan. Kasi may monthly siya dyan. Isa pa, barkada niya
yung boyfriend na dinideny na boyfriend, si Dong Kalugay na mayor ng Sual, Pangasinan, ang number 2 richest municipality sa Pilipinas. At yun sinasabi na sinangla ng bayan ng Sual ang kanilang income na kukunin sa 2 power plant sa halaga ng 1 bilyon para pala isusugal dun sa Pugo. Yan. Ganun ang mga ginagawa niyo ng mga utak pulis. Puro pagnanakaw ng pera, iniisip niyo, pasensya na. Wala ko nakita na isang description na papabor sa inyo. Kundi yan lang talaga pinakamalambot na salita na masabi ko, pagnanakaw sa pulis ang ginagawa ninyo. Ha, Mr. Karamat? So, do you still have, after this, pakinggan mo ito, after this, bibigyan kita ng chance na makapagsalita. Magpadala ka lang ng iyong salita at ipi-play ko. So, ganun po ang aking masasabi dito. Sana naman ay magbago ng Pilipinas. Pero paano magbabago kung ang inyong mga opisyal ay ganito? Saan natin kukunin ang salitang pagbabago na magiging makatotohanan? Tanging sa tao labang magagaling. Paano? Kung iboboto nyo ang sinsirong tao, panahon na para palitan ang ating kultura, ang kultura ng pagnanakaw. Sa Pilipinas, tinuturo na naggagamit ng cocaine, hindi pa rin magpapatest, hindi magre-resign. Sa ibang bansa, chismis lang, resign ang mga tao, resign ang mga opisyal. Ganon po ang pagkakaiba ng Pilipino na kultura tsaka kultura ng ibang bansa. Yung Hapon nga, naghaharakiri pa eh. O, di ba? Kaya yan ang nakita ko na palitan na kultura sa Pilipinas. Iyan ang magagamit, mangyari lamang sa pamamagitan ng pagbubuto. Iboto ang lahat ng bago para sigurado ang pagbabago. Yan lang po ang aking masasabi. So, pero bago ako umalis, nais ko po ipakita ulit ang mga mamamayan na dinimulis din sa Pasay. Dinimulis sila sa Pasay. Ngayon, ito, tingnan ninyo kung ano nangyari sa mga taong ito. Walang kaluluwa itong tinatawag na si Mayora Amy Calixto Rubiano. Yes, that's true. And because of that, inapuran nyo na yung pag-conduct nyo ng raid. Yes, sir. Yes. May I know, what were the expected, or what was the expected number of people that you would find in the Pogo Hub? During our pre-op, sir, we're expecting around 1,000 to 1,500 foreign nationals ang dadatnan po namin, sir. And how many were you able to arrest? Sa record po namin, sir, about mga nasa 300 na lang po, sir, yung mga dinatnan namin mga foreign nationals. So, what was in your mind then? Definitely, sir, nagkaroon po ng leakage. Definite. Yes, sir. Sagot po niyo sa akin, definite. Yes, sir. nagkaroon ng Definitely, leakage. sir. Kaya kumonte yung naratan ninyo. Yes, sir. May I ask if General Karamat still here? Present, Your Honor. Okay. Narinig mo yung sagot ni Jose Cruz doon sa Kwan sa tanong ko. Yes, sir. Ba na definitely nagkaroon ng leakage noong March 13 na operation, which included the Office of the Criminal Investigation and Detection Group. Tama? Yes, I heard, Your Honor. Yes. Now, yung dahilan
doon sa isang raid kung bakit yung bang Bamban na Yusek Cruz yung elements ng CIDG galing na sa Regions 1 in Cordillera? Yes, sir. Actually, kaya po na-delay, Your Honor, yung pagdating ng elements from the Region 1, sir, dahil medyo malayo po, sir. So that's why we need to, yung grupo na lang namin, sir, ang talaga nagtulong-tulong para maisara, sir, yung mga lalabasan, sir, ng mga nasa Pogo Hubs. But the participating units knew of the raid. Yes, sir. Kasama po namin, sir, yung CIDG nun, sir. Yes, sir. Anong CIDG elements from where? NCR, sir. Here. Thank you. There was also a raid conducted on the same area by the CIDG alone. Tama po ba? I think that was, pagtatanong kanina, that was February 1 ba? 2023. That's 2023, Your Honor. Yes. Yun yung tanong ni Honorable Busita na CIDG lang ang nag-operate. Tama po? That's what I heard, Your Honor. Yes. Tama rin po ba, General Karamat? That's correct, Your Honor. Yes. And ang nag-lead ng raid, tatanong ni General Busita, if I understand it, si Colonel Alejandro? Yes, Your Honor. Yes. At after the raid, na-relieve siya. Yes, Your Honor. Pero hindi pa ikaw ang CIDG head. I was already the CIDG head, sir. You were already the Yes, CIDG. sir. Para maklarify, kasi magulo kanina yung pagtatanong. Yes, sir. Di ba? So you were already the CIDG head when Colonel Alejandro raided yung Pogo Hub sa Bamban Tarlac in February of 2023. That's correct, Your Honor, sir. Now, let's go back to the question of the Honorable Busita. Kasi magulo kanina. Took most of our time. Yan lang sa question na yun eh. Issue na yan. You relieved Colonel Alejandro how many days after the raid? A day after the operation, sir. A day after the operations. Yes, sir. Now, the Honorable Busita did not ask you the reason why. I'm asking you the reason why a day after the operation, you relieved the head of the team which operated against the Pogo Hub in Bamban Tarlac. Yes, sir, because there was already scheduled a revamp among all my commanders, sir. Actually, it was not Colonel Alejandro was issued order on that day. There were several regional commanders who were included in that reshuffle, sir. Do you know the mayor of Suwal, Pangasinan? Yes, Your Honor. Yes. And how close are you with him? Being a former policeman, I know him. I know him as a colleague, also as a police, sir. But you are very close with him. Together with retired General Ronald Lee. Would that be correct? I cannot answer for General Ronald Lee, sir. Well, as the chairman has shown a while ago, may mga pictures po kayo eh. Yung kagaya ng pinisita ng chairman kanina. Ako, I have pictures. Would you still deny that? I could only answer for myself, sir. But I suppose General You do not Lee was know- once the provincial director in Bulacan, sir. I'm in Pangasinan, sir, so I suppose he knows him, sir. Kasi nagkikita-kita kayo eh. Di ba? That's correct, Your Honor. Yes. Kaya huwag ka na magsinungaling.
marami nang naipadala sa akin na information eh. Kaya pa. So, I'm asking. So, the reason why Colonel Alejandro, after the raid in Bamban, was issued because meron ng plano na i-reshuffle ninyo. That's your official answer. Yes, Your Honor, sir. And you think this representation would believe that? Come again, Your Honor, sir. And you think this representation, paniniwalaan po yun? Sinabi nyo? I believe so, sir, because I was the one who authorized that operation in Banban. I give them clearance, sir. So, there is no reason na talagang i-relieve ko dahil doon sa operation nila dahil ako mismo ang nagbigay ng clearance sa operations na yun. Wait. I'm sorry, Chairman, ako. Because a while ago, you were telling us that you were on leave. Now, sinasabi mo... That was a different operation, Your Honor, sir. No. Wait. You told us that on February 1, during the operation of Colonel Alejandro, you were on leave. No, sir. During the operation of Colonel Buyakaw that I was on You were leave. on leave also of the... No, sir. No, sir. I did not say that. Anyway, Comsec, can you kindly backtrack the video? We wanted to find out. But for the meantime, you go ahead, Congressman Chairman Akop. Again, reminder, General Karamat, please, reminder po, huwag po tayo magsisinungaling sa hearing na to. Go ahead, Congressman Akop. General Karamat, Yes, sir. would you know if the mayor of Sual Pangasinan was really the boyfriend of Madam or former Mayor Alice Go? Not Congressman Batawil or Mayor Batawil, as insinuated by the Honorable Abante. The same, sir. I could give my answer based on evidence, sir. Based on evidence. And what you're trying to tell this representation and the committee is that you do not have any evidence. That's correct, Your Honor. Sa probinsya, General Karamat, maraming marites eh. Kung nakakarating po dito sa Maynila, ano pa kaya doon? Di po ba? I will stick with my answer, Your Honor, sir, that I have no evidence, sir. Okay. Kasi, kung titingnan po ninyo kasi, yung pagtatanong ko kay Yusek Cruz, definitely nagkaroon ng leakage. Yun ang statement niya. Saan po kaya manggagaling yung leakage? Kundi doon sa mga nakakaalam na merong operation against the Bamban Pogo Hub. Di po ba? Sir, the operation... You are an investigator. Alam mo na yung mga connections na yun. Di po ba? Sir, I was not informed on that operation, sir. I was on leave abroad, sir. Zero knowledge talaga kami, sir. Even my command group, sir, were not informed, sir. Yeah. Yusek Cruz, why were there two search warrants you secured for such an operation? For the Banban operation, Your Honor. Yes. Yes, Your Honor. There were two search warrants. Why? Malaki po kasi, sir, yung compound. So, we need to use two search warrants. There were 36 buildings in that 9-hectare or 10-hectare property, right? About 10 hectares, Your Honor. Now, have you asked PAGCOR kung lahat po ng building o yung operations doon may lisensya lahat? Ang Tatanong kwento niyo po sa ba amin, yung sir, na... PAGCOR kung Yeah. may Yes, lisensya sir. lahat, yung 36 buildings na yun?
We were told that only one building and that's at the second, third, fourth, and fifth floor lang, sir, yung may license. We did 2 search warrants, Your Honor. Kasi